Hi, good evening everyone. Kumusta po kayong lahat? So, tonight, our devotion is from the book of Matthew chapter 4 verse 12 to 17. So, this devotion is, the title of this is, The Light Will Never Be Defeated by Darkness. So, sasabi dito sa Matthew chapter 4 verse 12 to 17, when Jesus heard that John had been put in prison, he returned to Galilee, leaving Nazareth. He went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea along the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. From that time on, Jesus began to preach, "Repent, for the kingdom of heaven is near." So, ayon dito sa vision ni Prophet Isaiah, in the future na si Jesus Christ ang magliligtas sa Zebulun and Naphtali mula sa kadiliman, o kasi puro kasalanan yung mga ginagawa nila noon, na kung paano sila maliligtas sa kadiliman patungo sa liwanag. Sabi dito ni Jesus Christ, "Repent, for the kingdom of heaven is near." Magsisi sila kasi malapit na yung God's rule on earth, yung maghahari, yung God's rule on earth maghari. So, to repent is to have a change of mind, issuing in regret for the past, and having a turn and purpose. Yung mga tao na magsisi para sa kaharian, hindi lang para sa ating mga kasalanan, kundi para sa kaharian ng Diyos, na may pagbabago sa ating buhay, kalimutan yung mga nakaraan, yung mga pagkakasala na ginagawa. Kasi, nung time ng AD, maraming Hudyo sa panahon nung panahon kasi maraming Hudyo at Hintil na yung mga kaugalian nila na impluwensya ng Griego or Greeks at mga Romano na may mga kanya-kanyang paniniwala at religions, yung mga ginagawa nilang immoralidad. So, yung mga Gentiles na nakikita sila ng liwanag na nagniningning na ilaw, at yun ay ang Panginoong Hesukristo. Yung pagdating niya ay simula ng liwanag at magniningning sa buong mundo. Yung buong liwayway sa umaga, na yun yung simula ng sikat ng araw para talunin yung darkness. So, yung nagsisimula ang liwanag na unti-unting sumikat yung araw at para lumiwanag ang kapaligiran at mawala yung darkness sa gabing nagdaan. Kaya lagi natin sinasabi sa sino mang may pagsubok na pinagdadaanan, hintayin natin na may bukas pa. Kasi ang problema, parang gabi lang, pagkakataon lang yan na nasa panahon ka ng kadiliman, na kapag nalampasan natin yung pagsubok na yan, ini-encourage natin sa iba na may bukas pa.
darating ang time na gigising tayo, na liliwanag din ang dating madilim na pinagdadaanan natin. So, kailangan lang na itama natin yung mga mali natin at pagsisihan natin, repent yung mga maling bagay na nagawa natin para matutunan natin at ma-appreciate natin yung panibagong umaga na kay Jesus Christ natin susumpungan. Kasi siya yung nagniningning na liwanag na hindi mananatili kailanman. Yung pagsisisi at pagtalikod natin sa ating mga kasalanan, yung pagluhod at may paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, na yung isang bagay na magagawa natin sa buhay natin, na sa pagdating na paghahari niya, tayo ay hahatulan at ililipat niya tayo patungo sa kaharian niya. At yun yung message na yung paglaganap ng liwanag hanggang sa magpasuko na ang lahat ng tao at unti-unting ang mga tao ay magsisi na yung masamang gawin natin ay mapalitan ng kabutihan at sumunod sa kalooban ng Diyos at mapabilang sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at masakop or pasailalim tayo ng sa kanyang kapangyarihan, kasi walang kadaliman na hindi natatalo ng liwanag. Yun po yung kakatandaan natin, na kailanman ang kadiliman ay hindi nito magagapi ang liwanag. At tangi ang Panginoong Jesucristo lamang ang liwanag na dapat maghari sa mga buhay natin. Kasi sa ating Panginoon, sa piling niya, lahat ay magiging maayos. Magniningning, magkakaroon ng kaliwanagan na hindi maibibigay ng sanlibutan ng mundong ito. Tanging sa kanyang presensya lamang yung magkakaroon tayo ng kapayapaan na kahit kailan hindi maibibigay sa atin ng kahit na sino man, kahit na si Satanas. So, I hope na may natutunan kayo sa devotions natin ngayong gabi. Salamat sa lahat. At yung mga tinapos ng yung video to, maraming salamat sa time and effort nyo. So, God bless you always. Again, pagpalain po kayo ng ating Panginoon, and hanggang sa huli.